Ninintak na padayon kita sa atong theme of the month, from favor to faithfulness. In connection ni ana, padayon kita sa pag-learn sa faithfulness, pagka matinud-anon gayud. O kini na relation sa atong pagkinabuhi karong mga panahona as we are in the end times. Muning ang title is End Times Preparation, pagpangandam nining katapusang mga adlaw. Spiritual readiness, hapit na gyud mo balik ang Ginoo. Munang kinahanglan gyud ta karon nga mangandam. Ang text is 2 Peter 3-10. Ani adinhi ang mga butang nga atong tan-awon as we prepare for the second coming of the Lord Jesus Christ. Una, the certainty of His coming. Siguro gyud nga mobalik ang Ginoo. Diha sa verse 10, but the day of the Lord will come like a thief. Ang takna sa iyahang pagbalik ingon diha sama gyud sa kawatan. Wa gi kawatan nga mananghid nga mangawat. So nga na gi hulagway ang pagbalik sa Ginoo. Wa gyud makahibalo no exact date like in the days of Noah. Diha sa Genesis nga kalit lang nagulan, naglunop dayon, namatay dayon ang tanang tao gawas kang Noah. Like the day of Noah, wa gyud sila kabantay. Taliwala sa mga warnings. Taliwala sa mga pag-announce ni Noah, gyud sila na magpatalinghog. Mo nang di kita muundang og hatag aning pulong sa Ginoo, mensahe mahitungod sa katapusang mga adlaw. Kalit pero naay mga signs. Para ni Noah, nagsulti gid si Noah nga naagyoy katalagman mahitabo. Diha makita nato na sa Matthew 24:3-12 na diha ang mga sinyalis nga si Jesus mobalik na gyud. Una, the rise of deception, mo daghan gyud ang mga pagpangilad, mo deceive. Ingon diha sa verse 3-5 sa Matthew 24, as Jesus was sitting on the Mount of Olives, the disciples came to him privately. Tell us, they said, when will this happen? And what will be the sign of your coming and at the end of the age? Jesus answered, watch out that no one deceives you, for many will come in my name, claiming I am the Christ, and will deceive many. Tinuod yun ni karong panahon nga daghay false teachings. Ang internet puno kayo, nagbaha sa mga false claims nga this is the truth. Mao ni ang kamatuoran, daghan klase-klaseng relihiyon nga iya gyud og post na gyud sila'y ilahang bersyon sa kamatuoran, and daghang gyud moingon amen 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 no, comment gyud. Daghay mga ilad karong mga panahona, bisan pa ang ilahang mga gi-post dili gyud gikan sa Biblia, sometimes diha sa ilahang opinion or sometimes diha sa culture nga mao gid ni ang tama. Daghan gyud kaayo, malipay man ta nga daghan na day nagbasag Bible. Makalipay pud na nga bisan pa kini mga tawhan na sa una wa ni tigbasa, pero karon ang basa na gyud og Bible. Pero mao na pud na ang problema, ang pag-interpret kay nagpasig-oyon sa ilahang daan nga nahibal-an, dito gipasibo ang Biblia. Itawag ni siya ICGCs. Ang ICGCs gani na nakadaay doktrina unya ang pulong gipasibo nimo sa imong doktrina. Dili parehaan ang exegesis, i-exegete nimo ang pulong sa Ginoo. Unsa gigiingon diha, mao gid na imong i-interpret mo na ang kalahian karong mga panahon. Mo nang rise of deception, perting daghanan na gyud og di gid ay katingala kay mao gid na giingon sa Biblia nga in the last days mutaas gyud ang deception. Also, wars and global conflict. Ingon diha sa verse 7 sa Matthew 24, nation will rise against nation and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in various places. Tinuod na gid na karon, global conflict apektuhan tanan globally. Kining gira karon nga naghitabo sa Iran ug sa Israel. Apil ang US, apektado tanan. Nagmahal ang gasolina, samot magmahal gid tanan. Tinuod gina global conflict kay nag-una sa mga big nations, mga dagko nga nasod, unang nagkatinuod na gyud. And also natural disaster, kapila kita permente, balik-balik kining linog, baha, tinuod na gyud ni mga panahona. Famines and earthquakes in various places. And also kini turning away from faith, daghan na gyud ni ingon diha sa Matthew 24:10. At that time many will turn away from the faith and will betray and hate each other. Daghan na karon gyud nagkahinay sa pagpangalagad sa Ginoo, nagkalayo sa Ginoo. Tinuod na gyud turning away from faith, and also moral decline. Ingon diha sa verse 12, because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. Naga-increase gyud ang wickedness. Klaro na gid kay karong panahon na. Ang tinuod himuog dautan, ang dautan himuog tinuod. Ang basis sa ilahang morality, ang trending sa culture unsa karong panahon na
Mao nang madawat na ning same-sex marriage kay ang giagad dili man ang pulong gid sa Ginoo, unsay trending, unsay culture, increase of wickedness. O gipadayag yun ni diya sa 2 Timothy 3:1-5 nga in the last days ang tao ingana na gyud self-worship, focus na gid kay sa iyang kaugalingon, mupatigbabaw kayo, dominated by self-interest. Kana bang self-lover na gid kaayo ang mga tao karong panahon na lovers of pleasures more than lovers of God. Mao nang moral decline tungod ana nga mga sitwasyon nga ang tao karon unsa gi ilahang interest mao gi matuman. What I can get, unsay makuha nako diha, mao gid na ang ilahang focus. Moral decline ug makita nimo klaro kayo karong mga panahon na. Mao nang tinuod na gyud ni. Therefore the end is near. Duol na gyud ta sa pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Mao nang ang date wa ta kay balo pero sure gyud nga mobalik siya. Tinuod gyud na og hapit na gyud siya mobalik. Ikaduha, the destruction of his coming. Grabe ang mahitabo sa kalibutan. Ingon diha nga the day of the Lord will come like a thief. The heavens will disappear with a roar. The elements will be destroyed by fire. And the earth and everything in it will be laid bare. Destruction. All things will be dissolved, will be destroyed by fire. Pagatunaon tanan, pagasunugon, destroy tanan diha sa kalayo. Everything will be laid bare. Maklaro na gid kana bitang masunugan. Sa una di man na maklaro. Pag masunog, hawa na. Maklaro na tanan. Mao na ang mahitabo sa last days. Kining present world is destined for fire. Og siguro mo nanino kay ang kalibutan ron, ang mga nasod puno man og mga nuclear weapon, diya kita paingon. Og mao kini ang resulta sa dako kayong hagit, the call to prepare. Ingon diya sa verse 11 nga, since everything will be destroyed in this way. Nan kung kining tanan pagkasunugon man, i-destroy man, nini nga pamaagi, then be prepared. Kinahanglan kita mangandam. Tungod kay unsa kini nga fire, symbolically, the fire will reveal. Nganong ma-laid bare kay maklaro na gid tanan. Ingon diha sa 1 Corinthians 3:12-15, if any man builds on this foundation using gold, silver, costly stones, wood, hay, or straw, his work will be shown for what it is, because the day will bring it to light. It will be revealed with fire, and the fire will test the quality of each man's work. If what he has built survives, he will receive his reward. If it is burned up, he will suffer loss. He himself will be saved, but only as one escaping through the flames. Tanan ma-reveal yan ang taknaa. Tungod kay masunog tanan hidden, tanan nga makababag, hidden sin, hidden motive, hidden intention, sunog, makita na tanan, ma-reveal na tanan. Yan ang taknaa. The fire will reveal. Maklaro gyud tanan ang atong mga di maayo sa kinabuhi kay ang mo-reveal na ang fire. And that is in the judgment day. Ipakita ginatanan ngani kanato unsa ang atong magibuhat bisag hidden. Wa na nakita karong panahon na nagtago-tago ka sa paghimo ana, imong motibo, imong sekreto madayag na niya ng taknaa. Because niya ng taknaa, ma-reveal tanan. Because the fire will reveal it. Then also the fire will refine. Pagasunugon man sa ato pa ma-burn up tanan unholy works, sinful works, self-centered pursuits. Self-centered, tanan man gyud, no? Self-centered, baka nang imo ra yung makasarili, kalibutanon nga mga accomplishments, possessions, entertainment will be burned up. Pagasunugon ginatanan mo nang unsay ma-remain, unsa ra gyud mabilin, pagtuo, obedience, righteousness, godly character, mo ra gyud nay mabilin. Ma-refine gyud ang tanan kay mawala gina ang mga unholy things, mga dili diha kang Kristo. Mo na ingon diha sa 2 Corinthians 9-10, so we make it our goal to please Him, whether we are at home in the body or away from it. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive what is due him for the things done while in the body, whether good or bad. Ang tanan gyud gihimo nato diha sa atong lawas nining kalibutana, ang mabilin kadto ra yung good, ang bad mga hanaw gina. Mo nang ingon diha sa usa ka quotation nga only one life, so soon it will pass. Only what is done for Christ will last. Mga hanaw gid tanan, ang mabilin only what is done for Christ. Ang mulahutay, ang mabilin sa ulahing mga adlaw. The fire will refine. Mo nang dako kagyud nga pagtawag, pag-awhag, this is a call to prepare, no, since mahitabo man gyud ni ingon diha
kinahanglan kita preparado in the light of the coming judgment. The call to prepare, munang sumpay atong text ganiha nga kinahanglan kita dili gyud maabtan sa Ginoo nga unprepared, kanang wata kabantay ba, off guard, unya mahimo tang ashamed in meeting the Lord. Ingon diha sa 1 John 2:28, and now dear children, continue in Him so that when He appears, we may be confident and unashamed before Him at His coming. Dili ta maulaw, no? Di ta ashamed kanang di gyud kaaya-aya panahon sa paghukom, pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Munang kinahanglan gyud kita magkinabuhi nga nagtan-aw ani nga ang tanan i-reveal, ang tanan mahanaw nga di maayo, then kinahanglan we must build our life a fireproof nga kinabuhi. Kinahanglan fireproof para dili masunog sa fire ang mga butang sa atong kinabuhi. Munang unsaon adto ta sa katapusan, the conduct to practice. Ingon diha sa verse 11, since everything will be destroyed in this way, mo ni karon ang pangutana, what kind of people ought you to be? You ought to live holy and godly lives. This is a question of identity. Since ingani man gyud ang mahitabo, mga hanaw man ning tanan, yung mabili na lang gyud ning mga butang nga alang diha kang Kristo, then unsa dapat ikaw yan ang atakna? Unsay atong buhaton karon nini nga takna? Kinahanglan kita mag-build sa kinabuhi nga dili mahanaw inig-abot ni Ginoong Hesukristo. This is a question of identity nga ang atong kinabuhi ma-identified asa gyud ta for Christ or ngadto sa kalibutan. Mo nang tulo ka behavior dinhi ang gi-mention nini nga text nga ingani gyud dapat ta makinabuhi. A conduct to practice. Una nga behavior diha gi-mention nga we ought to live holy life. Holiness mo kana gyud ang una. It means live a separated life. Magkinabuhi ta nga separate. A life separated from sin. Naseparate ta sa sala. Munang kinahanglan kita mo resist o mo fight kay naseparate na kita diha. Di nun ta ganahan or magsige og kasala. Resist and fight the pull of sin sa atong makinabuhi, embracing the transformative power of the Holy Spirit. Mao gina ang angay una buhaton. Live a separated life. A life not only separated from sin but a life separated for God. Gilahi kita para ra gyud sa Ginoo. Ayo gamita imong lawas nga para sa kalibutan or pas sa kadautan hinimo ni Satanas. Munang separate ta diha because we are set apart for God. Para ra gyud ka sa Ginoo. Therefore, gi-set apart gyud ta for doing God's will. So diha ra gyud ta sa iyahang will, dili sa laing will, dili sa tuang will. A call to live a life nga separated for God alone. So dili ni life nga separated or gitawag nga asceticism. Kanabang magmungha ka dito, magpalayo ka sa sala, mag-close ka, ikaw ra gyud isa. Dili. Life nga separated, it means set apart for doing God's will. And also, live a life nga sanctified life. Sanctified, it means purified. Live in purity. Kinahanglan pure kita. Kana bang life nga avoid contamination. Dili ta matakdan aning mga sala. Worldly temptations, ungodly influence, makurap ang atong heart. O nang kinahanglan magkinabuhi ta nga sanctified, holy, di kita magpatakod sa kalibutan. Di kita magpatakod sa sala. O nang live nga nag-avoid sa pollution. Ang kalibutan puno gyud sa tentasyon, polluted nga daghang gyud mo influence kanato. O nang holiness is keeping ourselves unstained, dili mamansahan sa mga lust, greed, no, kahakog, tanan nga klase nga sala. O nang live a sanctified life. It means avoiding contamination and also avoiding conformity. Dili mo pahigoyon, dili lamang nga di matakdan kun dili kita mo pahigoyon nining kalibutan na to live differently nga lahi kita sa kalibutan nga kana bang nagkinabuhi kita nga dili worldly. Karong panahon na daghan gyud mo reason nga okay ra gyud ni mamtanga pero tanaw ni worldly gyud siya, no? Bisag nga ang church karon music murag minaw ka worldly magina. Ingon na pud ang uban kinaraan mo ka pastor. Sige lang, pero ang kuan nato is if you think murag sense nimo nga murag mamaor magis kalibutan o iway kay laylay is kalibutan, then doubtful na nga mga things angay na siya i-avoid. Daghan may lain nganong didto pagyud. Avoid conformity, meaning ang kalibutan kusog kaayo og tentasyon nga maka-fascinate kanato, no, makaagat nito nga lami gyud uy. Mo na nabiktima ang mga Israelites. Ang kuman sa Ginoo pamatya gid na ninyo mga Canaanites.
Wa gid nila pamatya kay magamit daw mahimong sulugoon. Unsay pagkasulugoon nga daman sila sa ilahang mga pamaagi, ilang kultura, ilang worship nga magsayaw-sayaw. Adto ang mga Israelites wa na nadala ang nahitabo nakig Mary no nakig minyo og mga Canaanites, wala na, naglayo na gid kay sila sa kuman sa Ginoo nga dili gyud dapat mamansahan. Muna nay mga Samaritan kay mix na sila, mixed breed, Israelites unya katong mga Canaanites. Di na pure kay mao gid untang kabubuton sa Ginoo, delikado gina nganong gilahi mo diha, nganong i-avoid na sila kay makaguba gina sa inyong kinabuhi. Matintal gid mo ana, fascinating kayo ang ilahang mga style, ang ilahang mga ways, ang ilahang mga lifestyle. Mapuna sa tuwa ning kalibutan na fascinating ang kalibutan, daghay nindot kaayo, daghan gyud kaayo no, mo nang to live avoiding conformity ginakuan kita sa Ginoo nga dili makapture ng atong kasing-kasing diha ways of the world, no matter how fascinating and pleasurable. Kay baluta nga in the end it is disastrous, makaguba gina siya. Pareha sa mga Israelites, disastrous gid lagi na, di gahi gid ulo lagi. Okay, dagpastibabaw gid ning ilahang ganahan gid sila no. Munang living a life avoiding conformity, it means kita makinabuhi gayud nga crucify the flesh. Ayaw gyud patuyanga, ayaw gyud i-prevail ang imuhang lustful desire, ang imuhang gusto unod-nun kay bawta painful na sa unahan. Makadaot gyud na sa itong kinabuhi. Munang refuse worldly conformity. Karon grabe ang mga moral issues kalibutan niya. Murison gid ang tao no, murag mga Israelites ba nga okay ra man na siya, kuan man na, ma-promote man ang atong confidence niya, makatabang pa sa atong panginabuhi. They are doubtful things no sa atong mga kinabuhi. Munang disastrous na siya. Munang kinahanglan gyud ta mo avoid distance, attractive na pero distorted kita nato. Munang atong pugnan gyud mga ungodly desires that define the people today, ato ginang i-avoid. Likayan na ginato na, disiplina gyud. Diha makita nato ang instruction nga live a sanctified life. Avoid contamination, avoid conformity. Mo na ang holiness. Ikaduha nga behavior, not only holiness, ingon diha godliness. Ang sumpay diha, we ought to live holy and godly lives. Kung ang holiness is talking about avoiding sin, ang godliness is about actively honoring God in our thinking, in our action, and how we relate to others. Unang godliness, it means a life devoted to God. Devotion ni, dili relihiyon. Pagmitag devotion ni relihiyon. No, this is not religion, but relationship nato diya sa Ginoo. Munang karakteristik sa godliness, a life nga nahigugma gid sa Ginoo pagmaayo. Love God deeply. Kining godliness na gyud ning desire to be always in His presence. Kana bang gusto gid ka na agid sa presence sa Ginoo in worship, in reading the Bible, in prayer, mao gini ang tinuod nga godly. Karon ang godly kung ritual ba no, outward nga performance. Pareha sa mga Parisi nga magluhod paingon sa altar no. Grabe kaayo ka kuan sa ilang ritual. This is not about ritual. Kini is a life nga nagpakita gyud nga love nimo ang Ginoo, a desire sa iyang presence. A desire to know Him. That is relationship. Gusto gid nimo siya mailhan. Nahigog magiga no. Kay gusto gid nimo siya mailhan to know Him more. A desire to love His will. Nagining desire to do His will. Timaan gyud na sa gugma kung ikaw gusto gyud mubuhat sa iyang kabubuton. Munang if you love me, unsa ingon? Keep my commandments. Obedience mao gid na tinuod nga ebidensya nga ikaw nahigugma gyud sa Ginoo. A desire to please Him. Mo ni ang una gyud. We want to live a godly life karong panahon na that is a challenge. Love God deeply. Mag-invest kita anay mga butang nga to know Him more and a life nga always enjoying His presence. Nga dili nun burden no ang atong pag-pray, ang atong pag-meditate sa iyang word. And also like Christ in character, ang godliness a life nga ang kinaiya pare-pareha gid kang Kristo. Living in godliness is living a life nga naga-increase gyud ang character nga mapariha sa kinaiya ni Kristo. Mo nang you are godly kung ikaw gyud ang imong kinaiya naga-grow in Christ likeness. And also look on eternal things. Godly ka kung imong focus tuwa sa mga eternal things. Pero kung imong focus tuwa sa kalibutan, sa self, you are worldly. Dili ka godly ana. A life nga nagtan-aw gyud sa iyang priority ngadto sa mga eternal things. Ang iyang priority gyud eternal things. Mo nang
Living in godliness is living a life nga naga-invest ngadto sa eternal things dili sa mga temporary. Mao nang ang ginahimo gyud sa tao nga godly is nagatanaw gyud siya kung unsa iyang gibuhat, whatever he does, no? Unsa iyang gibuhat naba ni eternal significance. Pero kung sa kuar ning sarili o sa ako rang kahayahay, personal nga pleasure, way kalambigitan sa mga eternal nga butang, aw palayo ko ani, no? Ingana ang tao nga godly nagalok sa eternal things, kay kahibalo siya nga the value of earthly things, ang value niya is wala gyud. This is vanity. Kay nganong vanity, pag abot sa judgment day, mga sunog man di ay, mga sunog maning tanan. The vanity of earthly things, wealth, possession, success, achievements, kung para lang gid na sa imong kaugalingon, kalipay, kagustuhan, those are temporary things. Di man na moabot dito sa langit. Moabot ba na imong ranggo dito? Moabot ba na imong profession dito? Kung kana sa imong kaugalingon lang. Pero kung imo nang gigamit alang sa kahimayaan sa Ginoo, kana nga worldly things, kana nga secular things, mahimo gina siyang spiritual things. Ikaw na ning kamot og trabaho, makakwarta, dili kay para makaadto kag sa abroad, kun dili makatabang ka sa ministry sa Ginoo. Ang secular things nahimong spiritual things, nahimong eternal things, kay naa say eternal significance. Mao nang ang tao nga godly is always focused on what is eternal, dili sa mga temporary things. Wa nagpasabot nga di ta mo angkon mga temporary things, kundi ang focus, no, ang priority. Invest not on things but invest on lives of people. Kaya ang lives of people eternal. Ang things mga sunog. Mo nang invest on eternal. Souls, faith, obedience, no, mao na gyud mulungtad ingon nato miagi sa 2 Corinthians nga make sure nga ang atong trabaho is gold, silver, nga costly stones nga mo survive gyud sa fire nga dili siya masunog. Mao na ang godly Christian, godly person. Katapusan nga behavior is faithfulness. Pagka matinud-anon. Sa last nga verse sa 14 ingon diha, so then, dear friends, since you are looking forward to this, make every effort. Ingon ang pulong sa Ginoo diha, since nagalantaw man ta ni ani. Nagalantaw man ta ani mga eternal things. Inig-abot sa judgment day. Mo nang make every effort. Ang command is be diligent. Diligent preparation. Ug unsa kini? Faithfulness. Pagka matinud-anon. Kay faithfulness, it requires effort. Make every effort. Di ka faithful kung midya-midya lang imong effort. No? Midya-midya ra pud ang imong papangalagad. Mao pud na ang konsepto karon nga false teaching nga ang kinabuhi is basta nagkinabuhi ka nga daghay mayong buhat unya gamay ra ang gibuhat nimo nga di maayo, langit gid gyapon ka. Basis ang works unya maghimong maayong buhat para masuklian ang dili maayong buhat. False teachings. Mubuhat ko karon maayo kay para mahulipan ang akong gibuhat nga dawtan sa una, di makahimo na pod ko pagbuhat og di maayo, nahimong lisensya na noon, dili na mao. Faithfulness, no, ang gibasihan diha. Faithful living, dili siya midya-midya. It means consistent, kanunay, dili siya half-hearted, kundi full gyud, full obedience sa Ginoo. Muna kinahanglan gyud siya og effort mahimo tang matawag nga faithful. God is not looking for belief, but He is looking for faithful living. It suggests effort, it suggests determination, no? Kinahanglan determinado gyud ka og padayod nga committed gayud diha sa Ginoo. Ang example ani sa Bible, the parable of the 10 virgins diha sa Matthew 25:1-3. Ang 5 tapulan, ang 5 they are faithful nga mga virgins. Niabot ang pamanhonon, ang lalaki 5 ra ang nakasulod, 5 ra ang matinud-anon. Ang 5 spiritually lazy. Laziness is dangerous in the last days. Unsay makapalazy ka nato, ang kinipong comfortable nga kinabuhi. Comfort mo, ng danger of comfort, it will lead us to spiritual complacency. Kung buhongon ka, komportable ka, mo nang daghan gyud naga-ignore sa pagbalik ni Jesus. Kadi man gid sila gusto. Komportable naman sila sa ilahang kinabuhi dinis kalibutan. Dili sila expectant. Ang ilaha is living a life here. Gusto nila nga dili mag-end. Worldly gina nga mindset. Spiritual complacency, unya ang comfort pod weakens urgency. Di taganahan nga kanang paspas gyud nga urgent na gyud ni. Kinahanglan buhaton nato ni kay relax kay ta. Pareha sa katong 5 virgins, wa gid sila nagpakabana, no? Kumpiyansa kayo. Dugay palagi. Mo na ingana ra mga panahon. Kapila man nagwali diha og mubalik na si Jesus, kapila na karon natiguang namatay na lang to akong lulo sa akong lolo, lula sa akong lula.
wa pa mangyapon ni balik sa Jesus, daghang gimoy nga na. Kay natural gina siya, complacency. It weakens urgency. Mo na importante gyud nga faithful kita. Inig-abot niya, naabtan ka nga faithful. Faithful in the word of the Lord. Faithful kita sa word sa Ginoo. Ayaw panumbaling anang mga false teachings. Faithful, be doer of the words, not nga hearers only. Faithful ta diha kung ato gyung gibuhat ang pulong sa Ginoo, dili ka naminaw lang. Faithful to the word of the Lord kung kita usab naga-study, nagatuon sa iyang pulong, nagasik gayud sa iyang pulong. Tungod kay ang pulong naga-purify, nagausab sa atong kinabuhi. Mo nang be faithful to His word, faithful to grow no in knowing God through His word. Mo na importante gid kaya ang scripture. Then also faithful in the work of the Lord. Faithful matinunan sa pagtrabaho diha sa buluhaton sa Ginoo. Engage in kingdom's work mo na ingon diha. Instrument nga pagpadayag sa kinaiya sa Ginoo ug gugma ngadto sa katawhan. Mo nang ginabalik-balik ginato ni nga we must be faithful steward. Faithful kita nga pinialan sa iyang gipanghatag kanato. Time, talent, treasure. Use it for kingdom's work. Gamito na nga muuswag ang gingharian kay mo kana ang trabaho sa Ginoo. Engage in kingdom's advancement. We must be busy, not in secular work, but kingdom's business. That is, ingon ni Jesus, my Father's business. I am always in my Father's business. Munang pangutanon, inigbalik sa Ginoo, unsay business nimo ang gihimo? This is kingdom's business. Munang faithful service and also faithful ta usab as a witness of the Lord. Gibilin ng tao gospel, kaluwasan, testigo ka diha, then share it. Mahimo kang witness niya na karong panahon na urgent yun kayang evangelism. Kinahanglan kita mo share sa gospel. Kinahanglan kita mahimong witness sa gospel. Magkinabuhi gayud nga platform nga ang gospel masinati ngadto sa katawhan. Piting daghan ng platform mo nang social media, gamit kay no platform preaching. Mo na ingon diha urgent na gyud. Seize the opportunity, grab the opportunity. Time is limited. Gamay na lang time na to. Share. Take every opportunity to share the Lord Jesus Christ to others. Aron daghan ang makaangkon og kaluwasan. Faithful witness ta diha kaniya. And also, not only we share, we also live a life nga as a faithful witness nga dili kita mahimong stumbling block, dili kita mahimong babag o makapandol hinuon. Unang hagit kini sa kinabuhi ning panahon na urgent kayo, pag kinabuhi kita nga makapanalangin sa uban, nga para ang mga tao nga dili Christian o katong hinay sa mga pagtuo, mas makaila sila sa Ginoo ug mo-grow ang ilahang pagkinabuhi. That is living faithful life nga as a faithful witness to the Lord. No kana mga butang nga makapastambul hinihinay na taglikay. Di na kay na importante mga sunog na. Importante nga kita gyud mahimong faithful witness pinagi nga mahimong kapanalanginan sa uban, maka-inspire sa faith sa uban. Mo nang let us be found faithful, no mao kini ang kinatibukan. The clock is ticking. Nindot kayo ang hagit sa Matthew 24:12-13 nga he who endures to the end will be saved. We will be saved from the consequences of unfaithfulness. Kung kita mulahutay gyud nini nga mga last days. The coming of Christ sa atong kinabuhi naghagit gyud og faithful living nga kita found ready, not ashamed, and not unprepared. Nang the call is urgent, not delay, no time for compromise, no time for complacency. Delay is the enemy of faithfulness. Munang kita ready na ba? Nini mapanahon na? Are we living a life nga mulast or maburn? Education, career, family, retirement may also be good goals ni sila. But remember, that is not the final destination. That is not the final destination. Beyond every milestone sa atong kinabuhi, there is eternity nga atong kabuton. An appointment with the Creator. O nang be intentional sa atong pagkinabuhi nining panahon na. Live a life nga holy, godly, and faithful. Let us pray.